Let's open our Bibles in Hebrews chapter 10, verse 38. Hebrews 10:38. And my righteous ones will live by faith, but I will take no pleasure in anyone who turns away. Hallelujah. We'll be talking about faith, and the Bible says, the righteous ones. No? Tingnan mo lang yung katabi mo, sabi mo, ikaw yon. The righteous ones will live by faith. Tayo daw po ay mabubuhay ayon sa pananampalataya, by faith. Hallelujah. If you believe na ikaw po ay Christian, ikaw po ay sa Panginoon, and you want to live for the Lord, we must live by faith. Faith is essential to our Christian life. Napakahalaga po niyan at malaki pong parte niyan o kinalaman niyan sa ating buhay Kristiyano. Sa araw-araw po ng buhay po natin, kailangan po natin ng faith. Kaya nga sabi, the righteous ones will live by faith. Kung man ay nasaan, nasa church ka man, nasa trabaho, nasa bahay lang, o nasa labas ng bahay, kailangan mo ng faith. Amen. Because faith is essential. Okay? So, lahat po tayo naniniwala. Sino dito, ikaw, kailangan mo ng faith? Every day. Hallelujah. Amen. Ano po ba ang understanding natin sa pananampalataya? Ano po ba ang ating pagkaunawa pagdating po sa faith? Now, the Bible, meron po siyang define yung faith, no? In Hebrews chapter 11, verse 1, dito po natin makikita yung ano bang ibig sabihin ng faith. Sabi dito, faith is the confidence that what we hope for will actually happen. It gives us assurance about things we cannot see. Okay? So the Bible says, ang pananampalataya daw, ikaw ay confident, no? Doon sa iyong inaasahan, at yung inaasahan mo, no, ikaw ay confident na sa sarili mo, alam mo na ito ay mangyayari. Okay? At meron kang assurance, no, kahit hindi mo pa nakikita. I don't know kung ito po ay na-experience nyo na o ina-operate nyo na ikaw, no, meron kang gustong mangyari, and ikaw very confident ka, no, kahit wala pa, umaasa ka, alam mo na ito ay mangyayari. Amen. Hallelujah. Dati po ito po ay nauso. No? Nasa sa inyo po ito kung gusto nyo pong itry. Meron po mga people of faith, no? Ay sila po ay bawa kailangan nila ng bagong sasakyan. Sino gusto ng bagong sasakyan? Wala, yun, ang dami. Yung ibang ginagawa po nila, pupunta sila sa doon sa tindahan ng sasakyan, kung anong gusto nilang sasakyan. Hahanapin nila yung kanilang type na sasakyan. No? Itatanong nila, magkano yan? No? Ano po yan? Mga 1.8 million. 1.8 million. Praise God. No? Tapos saka ilelehans yun. Hahawakan. Lord, in Jesus' name, magkakaroon din akong ganito. In the name of Jesus. No? Nilelay hands. No? Faith, ina-activate. Naalala ko po, ito po true story. Nagamit ko po yan eh. Nung ako po ay nangangailangan ng bagong sasakyan. Kasi yung sasakyan ko, si Pastor West dinala sa baha. Iniram. Tapos dinala doon sa baha. Nabaha. No? Sabi ko, Lord, kailangan ko ng bagong sasakyan. So tingin po ako sa mga magazine ng mga bagong sasakyan. No? Sa dyaryo, meron po ako nakita, bagong-bagong labas. No? Yung unang-unang Nissan Frontier, pick-up truck. Sabi ko, ang ganda nito. No?
Ginawa ko, ginupit ko. Yung sasakyan, no, kinat out ko ganyan. Tapos i-display ko dun sa sala namin. Sabi ko, in Jesus' name, magkakaroon akong ganyan. No? Tapos paminsan-minsan nilalaro ko pa yun. Uy, maputik dyan. Madudumihan yung sasakyan natin. Hallelujah. Nagkaroon po ako ng Nissan Frontier. Totoo po yun. Nagkaroon po ako ng Nissan Frontier. Binigyan po tayo ng Panginoon. Sabi ko, hallelujah, praise God. Faith. No? Hina-activate. Being sure of what we hope for. Okay? No? We hope, confident of what we hope for will actually happen. Lord, magkakaroon akong ganyan. Amen? It gives us assurance about things we cannot see. Hindi mo pa nakikita, wala pa, pero ikaw, in your heart, meron na. Ibibigay ni Lord. Amen. Sabi mo sa katabi mo, malapit na rin yun sa'yo. Amen. Malapit na yun sa'yo. Konting prayer pa, kapatid. Konting prayer pa at demonstration ng faith. Amen. So faith, napakaganda. Very essential. Every day, we must live by faith. Pero merong tayong question. Ang question is, where do we base our faith? Saan ba natin binabase yung ating pananampalataya? Sa ano ba ang pundasyon ng pananampalataya natin? Kung yan ay araw-araw ginagamit natin, araw-araw pinapamuhay natin yung pananampalataya natin, question is, where do we base it? Okay, yan ang ating pag-aaralan today. Ano ba dapat nakabase ang ating pananampalataya? Meron pong dalawang istorya na tayo po'y pag-uusapan. Matatagpuan po in Matthew chapter 8. Matthew chapter 8, beginning verse 1. Ito po yung unang istorya, ha? Sabi dito, Matthew chapter 8, verse 1. Large crowds followed Jesus as he came down the mountainside. Suddenly, a man with leprosy approached him and knelt before him. Lord, the man said, if you are willing, you can heal me and make me clean. Jesus reached out and touched him. Sabi ni Jesus, I am willing, he said. Okay? Be healed. And instantly, the leprosy disappeared. Okay? Yung first story po, no, meron pong tao na may leprosy, may ketong siya. Tapos, nung nakita niya si Jesus ay dumarating, siya po ay dali-dali na lumapit at nagpatira pa, lumuhod sa harapan ni Jesus. At tingnan niyo po yung words, kasi importante po yung words na sinabi dito. Sabi nung man with leprosy, sabi niya, Lord, if you are willing, you can heal me and make me clean. Okay? Sabihin po natin lahat, if you are willing. Okay? At ang sinabi naman ni Jesus ay ito, I am willing, he said, be healed. At gumaling po yung tao na may leprosy. Okay? The next story, matatagpuan po natin sa baba lang nung verse na yon, Matthew 8, verse 5 naman. Okay? Sabi dito, when Jesus returned to Capernaum, a Roman officer came and pleaded with him, Lord, my young servant lies in bed, paralyzed in terrible pain. Jesus said, I will come and heal him. But the officer said, Lord, I am not worthy to have you come into my home. Just say the word from where you are, and my servant will be healed. I know this because I am under the authority of my superior officers, and I have authority over my soldiers. I only need to say, go, and they go, or come, and they come. And if I say to my slaves, do this, they do it. When Jesus heard this, he was amazed, turning to those who were following him and said, I tell you the truth, I haven't seen faith like this in all Israel.
Pagdating po ng verse 13, sabi po ni Jesus, "Then Jesus said to the Roman officer, 'Go home, because you believed it has happened.' And the young servant was healed that same hour." Okay? So, mga words na kailangan po natin tandaan dito is yung verse 7, sabi ni Jesus, "I will come and heal him." Okay? Pero sabi nung Roman officer, "Wag na po, Lord. Wag na po kayong pumunta doon sa bahay namin. Gawin nyo na lang po, iutos nyo lang, sabihin nyo lang po. Kasi ako ay isang Roman officer din, under ako ng authority. Pag ako inutusan, sumusunod ako. Meron din ako mga subordinates, no? Pag yun ay inutusan ko, sumusunod din sa akin, Lord." Sabi niya gano'n, "Sabihin mo lang at mangyayari yan." Namangha si Jesus. Sabi niya, "Ang tindi ng pananampalataya mo." Okay? Kaya sinabi ni Jesus, "Sige, uwi ka na, go back home, because you believe it has happened." Yun yung second word na kailangan tandaan natin. You believe, because you believe it has happened. Now, dalawang istorya, itong ating pong binanggit. Dalawang istorya ng pananampalataya. Dalawang tao na nangangailangan ng healing, dalawang tao na lumapit kay Jesus. Okay? Dinemonstrate nila yung kanilang faith. Itong dalawang tao na to, pareho po silang tumanggap ng healing miracle from the Lord Jesus. Okay? Gumaling yung may leprosy, yung may ketong, gumaling yung servant noong Roman officer. Pero, may napansin po ba kayo sa dalawang istoryang yon? Pagdating sa faith? Okay? Magkaiba ng perspective of faith. From a different perspective of faith. Okay? Yung una, kung titingnan po ninyo, comes from the will of God. Kaya sabi niya ganito, "Lord, if you are willing." Nung humihiling po siya ng healing, no? Hindi niya sinabi, "Lord, heal me." Ang tanong niya is, ito, gusto niyo po ba? If you are willing, no? Ang sagot ni Jesus, "I am willing." Kaya gumaling siya. So sabi ni Jesus, "Be healed." Yung pangalawa naman, okay, is from the action or belief ng isang tao. Okay? Sabi niya, "Lord, sabihin mo lang yung word. Kasi naniniwala ako in authority, no? Pag nag-command ka and you are in authority, susunod." Okay? Kaya sabi niya, "Lord Jesus, di mo na kailangan pumunta sa bahay namin at i-lay hands yung aking servant na may sakit. Sabihin mo lang, salita mo lang. Enough na." Namangha si Jesus because grabe, no? Yung sinabi niya. So ano sabi ni Jesus? Because you believe. This time, yung pinanggalingan ng belief, no, ay doon sa tao. Because you believe, it has happened. At gumaling nga yung servant. Okay? So, yung isa is from the will of God. Tinanong niya, "Lord, willing ka ba na gumaling?" Yung pangalawa is from the belief of man. "Lord, naniniwala ako na pag sinabi mo, inutos mo, gagaling. Kahit di mo na ilehens, kahit di mo na puntaan, Lord, naniniwala ako." No? So, magkaiba siya ng perspective. From the will of God and from the will of man. Ang tanong, ano ba ang tama doon? Ano ba ang tamang faith doon sa dalawa na dinemonstrate? Well, of course, pareho silang naka-receive ng healing, no? Pero, ano ba ang tama? Faith based on God's will or faith based on man's will? So, yun ang tanong. Yung pananampalataya ba na ang basihan ay yung kalooban ng Diyos o yung pananampalataya na basihan
ng laman ng puso mo. Okay? Kasi ganyan ang nag-ooperate yung maraming tao sa ganyan. Okay? So yan ang tanungin natin, yan ang sagutin pala natin. Okay? What is our source of our faith? Ano ba ang source ng ating faith? Saan ba natin hinuhugot yan? Saan ba natin kinukuha yan? It is from our own belief or our own desire. Yung faith ba natin ay kung ano yung paniniwala mo? Kung ano yung nais mo? Total, sabi naman, di ba kanina, Pastor, Hebrews 11, sabi doon, faith is confidence. Oh, may confidence ka na. May confident ka na. That what we hope for will actually happen. It gives us assurance about things we cannot see. Kaya, Pastor, ano ba talaga ang basihan dapat ng faith natin? Yung laman ng puso ba natin? Yung desire ba natin? O yung will ng Diyos? Okay? I don't know kung naitanong nyo na po yan sa sarili nyo. Lord, ano bang importante? Yung will mo o yung faith ko? Ano ba, Lord, ang mangyayari? Yung will mo o yung faith ko? Okay? Sige. Tingnan po natin to. Romans chapter 10, verse 17. The Bible says, so then, faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. So, ano ibig sabihin? Faith, it comes by hearing. At dapat na naririnig mo is the Word of God. Our faith should be based on God's will. Our faith should be based on God's words. Pag ikaw mananampalataya, kapatid, kailangan ang anchor mo, ang source ng faith mo, is none other than God Himself. Okay? Because faith comes from God, comes from hearing the Word of God. Balik tayo dun sa verse na pinag-aralan natin kanina, yung dalawang istorya. Now, alam na po natin na yung first story talks about na yung will. Kaya tinatanong nung leprous man, Lord, will mo ba na ako'y gumaling? Ano sabi ni Jesus? Yes, I am willing. Gumaling siya. Okay? Paano naman, Pastor, yung pangalawa? Yung ba sa sarili lang nung tao? Now, listen. Balik tayo dun sa verse 5, Matthew 8, verse 5. Tingnan po natin ng mabuti kung ito ba ay will din ng Diyos. Itong verse 5. So when Jesus returned to Capernaum, a Roman officer came and pleaded with him, Lord, my young servant lies in bed, paralyzed and in terrible pain. Okay? Unang-unang titingnan po natin dito, ano po yung tugon ni Jesus? Jesus said, I will come and heal him. Okay? I will come and heal him. Unang-una po, si Jesus, gusto niyang pagalingin yung servant. Kaya nga, ano sabi ni Jesus? Sige, puntahan natin para papagalingin ko. I will come and heal him. So, una pa lang, will na ni Jesus. Will na ng Panginoon na yung servant ay gumaling. Nakita niyo po? Dahil yan po talaga ang ministry ni Jesus dito sa lupa. Part ng ministry ni Jesus dito sa lupa is to heal the sick and perform miraculous signs. Perform miracles. Okay? It is the will of God that Jesus would heal the sick and perform miracles. Kaya si Jesus, nung sinabihan siya na merong may sakit, anong tugon kagad niya?
Hindi niya sinabing, next time na lang. Or hindi niya sinabing, sorry, hindi ako pwede. Ang sabi niya, sige, puntahan natin. I will come and heal him because that is the will of God for him. Tingnan niyo po yung Luke chapter 4 verse 18. Sabi po ni Jesus, siya po yung nagsalita doon sa synagogue, binuklat po niya yung book of Isaiah at binasa po ni Jesus yung verse na kung saan ay ang tinutukoy walang iba kundi siya. Sabi ni Jesus, the Spirit of the Lord is upon me, for He has anointed me for what? To bring good news to the poor. He has sent me to proclaim that captives will be released, that the blind will see healing, that the oppressed will be set free. No, deliverance. And the time of the Lord's favor has come. Verse 21, then He began to speak. Sabi niya doon sa mga tao, the scripture you've just heard has been fulfilled this very day. Okay? So pagdating po sa healing nung servant, no, talagang gusto talagang i-heal ni Jesus. Kasi yun ang calling niya. Okay? Nung si Jesus, i-heal niya, gusto niyang puntahan, merong sinabi tong Roman officer na nagpamangha kay Jesus. Sabi niya, Lord, di mo na kailangan pumunta. Di mo na kailangan pumunta. Naniniwala ako, you're a man of authority, kasi ako, under din ako ng authority. Pag ako sinabihan, sumusunod ako. At pag meron po akong mga subordinates na uutusan, sumusunod din. Kaya Lord, sabihin mo lang, iutos mo lang, at gagaling yung aking servant. Now, bakit po namangha, o bakit po na-amazed si Jesus dito sa sinabi nung Roman officer? Okay? Because itong Roman officer, naunawaan niya, na-revealed sa kanya yung katangian ng kapangyarihan ng Diyos. Why? Kasi ang binabanggit ng Roman officer is the power and authority of the Word. Sabi ng John chapter 1 verse 1, tinutukoy si Jesus, sabi ng John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. There is power in the Word, lalong-lalo na in the words of God. Because that is part ng character ni Jesus. Yung Word. Kaya, manghang-mangha si Jesus na hindi naman niya kinekwento, hindi niya naman nire-reveal, hindi pa nasusulat in John chapter 1, and yet itong Roman officer, nauunawaan niya yung power of the Word. Now pag nirelease ni Jesus yung word ng healing, kahit malayo yung kanyang servant, may mangyayari because that is part of the power of God. So again, no, kaya namangha si Jesus because naunawaan niya yung character at yung power ng word na meron ng Diyos. Okay? So yung faith niya ngayon is nandoon sa Diyos pa rin. Yung sinabi nung Roman officer, dinemonstrate niya yung faith niya by knowing and trusting who God is. Okay? So yung pinanggagalingan ng faith niya ay hindi talaga galing sa kanya, kundi ni-reflect niya si Lord. Kaya naman nga si Jesus. Amen? Hallelujah. So anong sabi ni Jesus? Because you believed. No? Hindi lang doon sa healing yung pinaniwalaan nung Roman officer, kundi ang pinaniwalaan niya the power of God and how God can move through His words. Hindi lang yung healing
Kasi ang totoo, kaya naman pagalingin talaga ni pupuntahan na nga ni Jesus. Pero yung pinaniwalaan niya ay ano ba tawag dito? Yung kayang gawin ng Panginoon. Sabi ni Jesus, because you believe, it has happened. So yung second story, it is still faith based on who God is and the will of God. The will of God is yung servant to be healed at nagkaroon silang conversation about the power of the word and authority of the word, na-discuss doon who God is. Amen? Naunawaan po ninyo? Gising pa po ba kayo? So, makikita po natin, ganon kaimportante na yung faith should be based on who God is at yung will niya para po sa atin. Amen. Pastor, may nabasa ako sa Bible. Ano naman ang masasabi mo dito sa verse na ito? Mark chapter 11, verse 22. Pastor, tingnan nyo, marami sa atin ito pinangahawakan pagdating po sa faith. Pag tayo nagpe-pray, pag tayo lumalapit sa Diyos, marami po sa atin ito po ang pinangahawakan in faith. Then Jesus said to the disciples, have faith in God. I tell you the truth, you can say to the mountain, may you be lifted up and thrown into the sea, and it will happen, sabi ni Jesus. But you must really believe it will happen and have no doubt in your hearts. I tell you, you can pray for anything, and if you believe that you received it, it will be yours. Ang gandang verse. Napakagandang promise ng Panginoon. Marami po sa atin yan. Ganyan, diyan natin binabasa yung ating faith. Sabi natin, Lord, sabi mo, Lord, aming faith can move mountains, Lord. Hallelujah. Kaya, Lord, inuutusan ko itong bundok ng Antipolo. No? Mapunta doon sa Laguna de Bay in Jesus' name. Biglang nayanig dito sa mga tao sa Antipolo. Ba't lumilipad tayo? Punta tayo Laguna Bay. Shhh, lunod yung mga taga-Antipolo. Kasi may taga-Grace Church, no? Nag-pray. Ikaw, bundok ng Antipolo, sabi ng Mark 11:22, be uprooted, be lifted up, and be thrown to Laguna Bay. Now! Kagulo, disaster. No? Marami sa atin ganyan yung faith natin. Sabi pa nga you can pray for anything. And if you believe that you receive it, it will be yours. Alam nyo, ito pong verse na ito, kadalasan, no, ay atin pong naabuso or nami-misinterpret. No? Ginagamit natin tong verse na ito, no, to serve our will. To serve our will and to force God to do what we want. Ginagawa natin, Lord, bundok nga By faith, sabi mo susunod sa amin, mapupunta doon sa dagat. Lord, sabi mo, we can pray for anything. No? If we believe, makukuha namin. Lord, in Jesus' name, yan ang pinangahawakan namin. Marami pong tao ganyan ang kanilang pananaw at pananampalataya pag sila po ay lumalapit sa Diyos. No? Alam nyo, ang hirap ng ganun, yung anything, Lord, anything, Lord, bigay mo. What if, no, kung ikaw halimbawa, gusto mo makatipid sa gas, ayaw mo nang matraffic, di mag-pray ka, Lord, gawin mo kung si Superman. Yung lumilipad, Lord, ayoko nung may pakpak, baka manananggal yung Superman, Lord. Lumilipad para hindi na ako mata-traffic, Lord. Kahit issue yung damit, okay lang. Huh? Ang importante, hindi na ako matraffic. Sige nga. Paano kung lahat ay papatulan ng Panginoon? Paano kung yung mga nagpe-pray, Lord, please lang,
200 million na yung jackpot sa loto. Lord, patamain mo ako, Lord. Lord, pag tumama ako, Lord, tutulong ako sa church. May ganun pa talaga, no? Tutulong po ako sa church, Lord. Bibili ko po sila ng lupa. Ipapagawa ko po sila ng building. Lord, in Jesus' name, patamain mo lang ako sa loto. Kaya yung ticket ng loto, no, iniipit pa sa Bible, sa favorite verse, iipit na gano'n, Lord, Jesus, lay hands pa. Lord, please, please. Ganun ba yon? Imaginein mo, ilang Kristiyano ang nanalangin na sila'y tumama nung loto na yon, nung jackpot na yon. Paano kung lahat patamain ni Lord? Sige, by faith, ask anything. If you believe, you will receive it. You will receive it. It is yours. Lahat ng Kristiyano tumama. Jackpot. Hindi hati-hati tayo. Baka nakapatig 50,000 na lang tayo. Pambihira naman. Ba't naman kayo nag-pray? Ngayon pa, sumabay pa kayo. Diba? Ganun ba yun? Pwede ba natin pilipitin ang kamay ng Diyos para gawin lang yung gusto natin? By faith naman. Yan ang problema. Minsan, no, hinaabuso natin yung mga verse na hindi namin tinauunawaan. Tingnan niyo po ito. Bago sabihin ng Panginoong Yesus, yung 23, sinabi niya muna yung 22. Sabi ni Jesus, then Jesus said to the disciples, have faith in God. Ang una dapat mong panampalatayanan ay ang Diyos. Doon ka muna manampalataya. Kilalanin mo ang Diyos. Alamin mo ang kalooban ng Diyos. Have faith in God. Saka pa lang, I tell you the truth, you can say to this mountain, you may be lifted and thrown into the sea. Saka pa lang sinabi ni Jesus yun. Naunawaan nyo, ang basihan nung verse 23 to 24, yung 22. Put your faith first in God, because without God, walang mangyayari dito. Hello? Naunawaan po ninyo? What? No? Have faith in God, not on our own desire, not on our own will. Amen? Yung pananampalataya natin ay hindi nakabase doon sa gusto mo, hindi nakabase doon sa desire mo. Yan dapat ay nakabase sa Diyos. Amen? Paano, pastor, kung ang source ng faith natin is based on man? Tingnan mo yung danger, ha? What if the source of our faith ay nakabase sa atin? Okay? Kasi alam nyo, many aspect sa ating buhay can affect our faith. Maraming aspeto sa ating buhay kaya maapektuhan yung ating pananampalataya. I'll give you an example. Emotions can affect our faith. Yung emosyon. Halimbawa, meron kang emotion na ikaw ay malungkot. It will and it can affect your faith. Sabihin mo, lungkot ng buhay ko. Ayoko na, Lord. Di na ako susunod, Lord. Ayoko na, Lord. Masyado na ako malungkot. Hindi na ako maglilingkod. Di na ako mag-church. You see? Pag malungkot, di makapag-worship. No? Praise song na yung kinakanta. Ikaw, malungkot pa rin, umiiyak. Kasi malungkot ako. No? Pag ikaw galit, no, ang emotions mo galit, no, marami pong Kristiyano, no, kung ano-ano lumalabas sa bibig. Sabi, di ba, faith is confidence of what we hope for, of what we do, and certain of what we do not see. Nagdi-declare ka ng mga bagay, no, out of your anger. Ikaw, ganyan ka na talaga. No? Hindi ka na magbabago.
You're releasing something na what you hope for. No? Doon sa tao. Why? Kasi galit ka. O ikaw ay confused. Yung emotion mo, ikaw ay, hindi ko alam kung ano gagawin ko. Naku, wala akong ano. Hindi ko alam kung saan ako dadali ng Lord. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Confused ka. Pati yung pananampalataya mo, confused din. Why? Kasi, hindi mo alam kung anong susundin mo. Susundin mo ba yung salita ng Diyos? Or susundin mo ba yung sinasabi ng kaibigan mo, ng magulang mo? Iba't iba pang tao. You're confused. Kaya minsan nagbabago-bago. Paano naman pag ikaw ay in love? No? Pag ikaw ay in love, ganun din. No? Pag yung emotions mo ay na-overcome ka ng love, even your faith, apektado. O, tingnan niyo po ito. Ito, totoo eh. No? Marami na po ako nakitang ganyan. Ang init sa Diyos. Pag nag-worship, mainit. Umaattend palagi. Nung nagka-boyfriend, di mo na makita. Nung nagka-girlfriend, di mo na makita. Nagbago, no? Yung pananaw, nagbago yung pananampalataya. Dati puro si Lord, no? Ngayon, no, puro date na lang, no? Ang ginagawa. Ang daming ganyan. Pag na-in love, no? Binubura sa Bible yung do not be equally yoked with an unbeliever. Love ko kasi siya. Sayang. Kinakalimutan yun. Kahit sabihan mo, kapatid. Ang sabi ng Bible, do not be equally yoked with an unbeliever. Pastor naman, unawain mo ako. Minsan lang to. Binubura talaga yung kinakalimutan. Bigyan ko po kayo ng tip. Kung ikaw nagmamahal doon sa unbeliever, gawin mo munang believer. Amen. Kasi mahal din Lord yan eh. Gusto rin ng Lord ma-save yan. Bago ka makipagrelasyon, gawin mo munang believer. Ay, Pastor, evangelligaw yan ha. No? Mahal din ni Lord yan eh. Amen? Gusto rin ng Lord makakilala yan eh. So, sama mo sa church. Ang mahirap kasi sinagot na saka sinama sa church. Wala na. Sinagot na pala eh. Oh? Kaya tuloy, pag pinagsasabihan, no, lalo na pag in accordance with the Word of God, no, nasasaktan. Hello? Kwento ko na naman to. Kinuwento ko na kanina umaga. No? Kami ni Sister Tino, nagkakilala po kami, iba po kasi yung religion niya. Ako, Christian na ako. Syempre, no, nakakagustuhan kami. So, ang ginawa ko is, isinasama ko siya sa church. No? Pinakita ko sa kanya yung fellowship, pinakita ko sa kanya kung ano meron sa Christian church. At nakita naman yung difference from kanyang former religion. At nagustuhan po niya. Nagkaroon siya ng relationship with Jesus. Ngayon, no, kakatuwang ko na sa ministry. Amen? Ganon. Dalhin muna natin sa Panginoon. Amen? Bago mo isuko yung matamis mong oo. Amen? Emotions, no, can affect your faith. No? Can affect your faith. Kaya dapat, hindi dapat pinagbuhugutan ng faith natin yung emotions. Okay? People can affect our faith. Yung mga tao na sinasamahan mo, yung mga tao na pinakikinggan mo, yung mga tao na nilalapitan mo, these people can affect your faith. Okay? Pag ikaw ay binigyan ng advice, okay? At ikaw ay open
doon sa mga advice na yon na hindi naman ayon sa salita ng Diyos, it can affect your faith. Okay? It can affect your faith. Magbabago talaga pananaw mo eh. Magbabago talaga ang mga sinasabi mo at gagawin mo because of the people that influence you. O kaya meron kang past hurts with other people, no, it can affect your faith. Hindi mo makakalimutan yung nangyari, hindi mo makakalimutan kung ano yung mga ginawa sa iyo. Hindi ka maka-move on. Sa iyong pananampalataya, people can affect your faith. O kaya may mga tao na kung saan ay ibinabase mo yung pananampalataya mo doon sa mga taong ito. No? Yung mga tao sa church, ito lagi ko pong sinasabi. Dapat po tayo, nakatingin lang tayo sa Panginoon at binabase natin yung ating pananampalataya sa Diyos. Dahil ang standard natin dapat walang iba kundi si Jesus, hindi si brother, hindi si sister, not even the pastor. Amen. Ang standard natin lahat si Jesus, kahit kami mga pastor, ang standard namin si Jesus, pare-pareho po tayo. The problem with people, pag ang tao kasi ay nakatingin lang sa kapwa niya at binibigay niya at pinabase niya yung pananampalataya niya sa kapwa niya, pag nagkamali yung tao na yon, siya rin, dala-dala. Pag yung kaklose niya o kaibigan niya sa church ay nag-a-absent o hindi na nag-church, sabihin niya, wala naman si ganito, hindi na rin ako mag-church. Diba? Apektado yung pananampalataya mo. O kaya, diyan sa labas, no? Halimbawa, nandun ka sa mall o sa ibang lugar, bigla mo nakita yung ka-churchmate mo. Nakita mo, si brother, biglang umuusok yung bibig. Sabi mo, uy, si brother ano yun ah? Umuusok ka. No? So ikaw naman, sabi mo, bakit ganun si brother? No? Kasama ko sa church yun, Christian yun. O kaya si sister, nakita mo. No? Si sister na pinagkwentuhan mo, kumbaga, kinuwento mo yung buhay mo, pinagdadaanan mo, no? Sister, ganyan, best friend mo si sister. No? Ngayon, hindi mo na best friend, bakit? Si sister kasi minarites ka. Na ikwento ni sister sa iba. Sabi ni sister, uy, prayer item to ha, prayer item. Huwag niyong kwento sa iba. Alam mo ba si anong ganyan? Pero prayer item yan, pag-pray lang natin. Update ko kayo. May update pa. Sabi mo, ayoko na mag-church. Nakita ko si brother, umuusok. Si sister, chinismis ako. Ayoko na mag-church. Hindi na ako. Sa ibang church na lang ako. Listen, nagtataka lang ako. No? Kadami-daming tao sa loob ng church. Nakatingin ka dun sa iisa. Tapos, yung isang nagkamali, yung pa yung naging dahilan kung bakit ikaw ay ayaw mo na magpatuloy sa Panginoon. Kadami-dami namang dito na dapat tingnan. Ba't di mo tinignan si brother na laging nakangiti tuwing papasok ka sa church? Hello, si sister na laging welcome ka. O kaya si brother o si sister na laging nananalangin at umatin ng gawain. At si brother at si sister na kung saan masipag na naglilingkod. Ba't hindi yun ang tinignan mo? At tumuto ka lang doon sa isang tao na nagkamali. Tapos sasabihin mo, dahil kay brother, dahil kay sister, kaya ako nagkaganito, kaya ako nag-backslide. Mali. Karami-raming tao na pwede ka ma-inspire. No? Yun ang tingnan mo. Amen? Mahirap pag tayo yung ating pananampalataya ay nakabase lang doon sa mga tao. Pag nagkamali, naku, apektado ka. Okay? Mahirap po pag yung faith mo ay galing sa sarili mo lang. Tingnan mo to, yung desires and dreams can affect your faith. No, meron kang pangarap, meron kang ambisyon, meron kang mga plano sa buhay.
Tapos pag hindi nangyari, sasabihin mo, Lord, bakit ganyan ka, Lord? Hindi mo ba ako mahal? Alam mo naman gusto ko to. Alam mo naman ito ang plano ko. Bakit hindi nangyari? Hindi mo alam, hindi iba pala yung plano ng Diyos. Sa plano mo, sa ambisyon mo, mas maganda pala yung inahanda sa iyo ng Diyos. Pero hindi, pinipilit mo yung gusto mo. Kaya ikaw ngayon, nagtatampo ka, yung faith mo, nangihina, nanlalambot ka na. Kasi hindi mangyari yung gusto mo, mga plano at ambisyon. Nakita po ninyo? Yung ambitions, yung desires, it can affect our faith. Halimbawa, ikaw ay passionate sa isang bagay. No, passionate ka sa isang bagay, talagang binubuhos mo yung oras mo, yung talent mo sa isang bagay na yun. What if kung tawagin ka at sabi ng Lord sa'yo, anak, gagamitin ka sa iba. Ibang paraan naman, ibang ano naman. Lord, dito ako passionate eh. Dito ako magaling. Nandito yung talent and skill ko. Lord, dito mo ako gamitin. Hindi, anak, dito eh. Dito kita nilalagay. Ay, Lord, ayoko na. Di na ako maglilingkod. Naunawaan nyo? Yung ating desires, no? Yung passion natin can affect our faith. Kaya mahirap eh. Ano pa? Pag galing sa atin, no, yung situations in life can affect our faith. Yung mga sitwasyon natin sa buhay, maapektuhan yung ating pananampalataya. Halimbawa, meron kang problems, meron kang trials, at meron kang tragedies sa buhay mo. Ayoko na. Suko na ako, Lord. Ang hirap mamuhay bilang Kristiyano. Ang dami kong problema. Alam niyo, ito totoo to. Maraming Christian, malungkot no, pero naririnig mo sa kanila, sasabihin sa'yo, Pastor, ba't ganon? Kung kailan ako nagseryoso bilang Kristiyano, saka pa nangyari itong mga bagay na to. Hello, sabi nga ng Bible, in this world, sabi ni Jesus, you will have many trials, but take heart, I have overcome the world. Yan ang sabi ni Jesus. No? Kapatid, minsan yan na nakaka-apekto sa ating pananampalataya. Problema, pagsubok. Ito naman, no? Paano kung blessing naman? No? Grabe yung pagpapala mo, ang lakas ng business mo, magbubukas ka ng bagong branch, no? At ang daming blessing na pumapasok, no? Victorious palagi ang buhay mo. Kahit yung mga bagay na yun can affect your faith. Pag malakas ang kita, malakas ang business, no, kadalasan sasabihin, Pastor, pasensya ka na. Hindi ko may iwan yung yung business malakas ngayon, Pastor. Sayang naman. It can affect our faith. Amen? That's the problem. Pag ibabase po natin sa ating sarili, yung ating pananampalataya, maapektuhan yung ating pananampalataya because lahat ng bagay na ito na binanggit natin, no, it can all change. Yung ating emotions can change, people can change, our desires and dreams can change, situation in life can change. Lahat yan nagbabago-bago at pag diyan mo ibabase yung pananampalataya mo, magbabago-bago din yung pananampalataya mo. We cannot base our faith on what is in our heart. We cannot base our faith on what we understand or what we feel. Hindi mo pwedeng base yung pananampalataya mo yan. Kasi lahat ng bagay na yan ay nagbabago. It can be seasonal. But listen, but the will of God stands firm. And it stands unshaken. Yung kalooban ng Diyos, kapatid, hindi yan nagbabago. Matibay yan. Amen. It will stand unshaken. So put your faith on God's will, on God's plans, so that your life will succeed. Doon mo ibase yung pananampalataya mo kasi hindi siya na-shake. Hindi siya nagbabago. Yung will ng Diyos. Amen. Kaya po yan ang sabi ng Panginoon kay Joshua. No? Ang instruction ng Diyos kay Joshua is to know and meditate on God's words so that his faith may rest on His words.
Si Joshua po, papasok po sila ng promised land kasama niyang buong Israel. Doon sa promised land, mga kapatid, marami siyang kakalabanin. Puro giants. Maraming mga tribes and kingdoms na kailangan nilang sakupin at pabagsakin. Si Joshua, no, at yung Israel, saan sila galing? Galing sila sa paglilibot sa disyerto. Pero dinadala sila ngayon sa promised land. Ano sabi ng Diyos sa kanya? Para siya ay mag-succeed, para siya ay maging victorious. Sabi dito, Joshua 1:8. Joshua 1:8, sabi ng Panginoon sa kanya, study this book of instruction continually. Meditate on it day and night so that you will be sure to obey everything written in it. Only then will you prosper and succeed in all you do. This is my command. Be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged, for the Lord your God is with you wherever you go. Ano sabi ng Lord? Hindi sinabi ng Lord, Joshua, marami kayong kalaban, giants. Magpaano kayo? Mag-gym kayo. Magpalaki kayo ng muscle. No, matindi yung boxing to. No? Joshua, mag-strategize tayo. Ganitong dapat ang unang lusob ha. Tapos ikaw dito, kanang ka. Ikaw dito, parang basketball. Pasok ka dito, cut ka ha. Tapos ikaw dito, pasok, pasa mo. Panalo to. Hindi nag-strategize. Hindi nagpalaki ng katawan si Joshua. Ano sabi ng Lord? Meditate. Study this book of instruction continually. Meditate on it day and night. Why? Kasi by faith to. Papasok kayo ng promised land by faith. It's not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. Pero you need to understand. You need to know who is the Lord. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, pag-aralan mo itong libro na to. Makikilala mo ako dito. Pag-aralan mo itong scriptures, no? Mauunawaan mo kung sino ako. Amen. Binase ni Joshua yung kanyang pananampalataya, not on his own strength, not on his own will and desires. Binase niya doon sa sinabi ng Lord sa kanya, meditate on it day and night, doon sa kanyang salita. Amen. Hallelujah. Dalawang way para ma-receive natin yung instruction ng Diyos. Kung makikita po natin doon sa Joshua 1:8, no? Una way para ma-receive mo yung instruction ng Diyos is through the written word, no? That is the scriptures, that is the Bible. Yung written word, the Bible, no? Yan po yung standard ng all revelation ng Word of God. Kailangan lahat ng word na naririnig natin should be, kumbaga nagbabangga, in harmony with the Word of God. Why? Kasi yung Bible, yung scriptures, no, yan ay salita ng Diyos na isinulat na. Kaya sabi dito, no, in verse 8, study this book of instruction continually. Pag-aralan mo itong scripture, pag-aralan mo itong Bible, sabi ng Diyos sa kanya. Pero pagdating ng verse 9, meron siyang na-receive another word. Pero itong word na to it came directly from God. Kasi kinausap siya ng Diyos, sabi sa kanya, this is my command, be strong and courageous. Hindi na niya binasa yun sa book, kundi narinig na niya mismo sa Diyos. Sabi ng Lord, my command is to be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged, for the Lord your God is with you wherever you go. The second na pwede mo makuha yung word of instruction is through the revelation of the Word of God. Pag ikaw ay kinakausap ng Diyos, no, the voice of God, nangungusap ang Panginoon, doon mo maririnig na yung instruction ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kapatid,
Importante na maunawaan kasi natin ano ba ang sinasabi ng Diyos. Paano ba kumilos ang Diyos? At doon natin ibabase yung ating pananampalataya sa araw-araw. Gusto ng Diyos na makilala natin siya ng mas malalim. Si Jesus, alam niyo po si Jesus, yung kanyang ministry at buhay dito sa lupa ay powerful, no? Full of faith, no? Naglakad siya dun sa tubig, si Peter lumubog. Anong sabi ni Jesus? Why did you doubt? No? Ibig sabihin, si Jesus, kaya hindi siya lumulubog, he was full of faith. Amen. Si Jesus nagpagaling ng iba't ibang klaseng sakit. Si Jesus nagpalayas ng mga iba't klaseng demonyo. Si Jesus ay nagpakain, naggumawa ng signs, wonders, and miracles, 5,000, 4,000. Si Jesus bumuhay ng patay. Kung titingnan mo yung buhay ni Jesus, antindi, very powerful. No? Pero alam nyo, pinili ni Jesus palagi ito, sundin yung kalooban ng Diyos. Why? Pwede niyang gamitin yung kanyang kapangyarihan na to do His will eh. Diba? Pwede naman niyang gawin yung kung ano yung gusto niya because full of faith siya. No? Mayroong signs and wonders and miracles siya. Pwede na siya mag-decide on His own. Pero hindi kasi ganun mag-operate. No? Kaya sabi niya in John chapter 6 verse 38, for I have come down, sabi ni Jesus, I have come down from heaven to do the will of God who sent me, not to do my own will. Si Jesus, kahit kaya niyang gawin kung ano yung gusto niya, pero hindi kasi ganun ang kalooban ng Diyos. Nagpapasakop siya sa kalooban ng Diyos. Meron siyang mission, meron siyang dapat gawin doon sa lupa. So anong dapat natin gawin bilang mga Kristiyano? Let us align our faith in God's will. Yung ating pananampalataya, i-align mo doon sa kalooban ng Diyos. So ano uunahin mo, kapatid? Ano uunahin mo? Unahin mo munang alamin yung kalooban ng Diyos. Kilalanin mo muna ng gusto ang Diyos. Amen. Hindi yung minsan banat tayo ng banat, hindi na pala yun ang kalooban ng Diyos, pero banat tayo ng banat. Pinipilit natin, Lord, pagpalain mo, Lord, samahan mo ako, Lord, gawin mo ito. Hindi naman pala kalooban ng Diyos yun. Gusto mo pumunta si Lord doon. Diba? Maraming taong ganyan eh. Magdi-decide, gagawa ng isang bagay. Pag nagkakaproblema na, sabi, Lord, baba ka, samahan mo ko, tulungan mo ko, gawin mo to. Sasabihin sa'yo ng Lord, mambihira ka naman. Manong nagtanong ka muna kung yan ang pinapagawa ko. Paano kita sasamahan? Hindi naman yan ang pinapagawa ko. Gawa ka ng gawa sa sarili mong desisyon. Tapos gusto mo, pilitin mo ko na bumaba dyan. Ayusin ko yan yung pinagagawa mo. Hindi ko naman kalooban yan. Diba? Kadalasan ganyan ang ginagawa natin sa Diyos eh. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang ganun. Take time. Take time. Know the heart of God. Know the will of God. Alamin mo muna, Lord, ito ba ang kalooban mo? At pag nalaman mo na yung kalooban ng Diyos, doon ka manampalataya. Amen. Magiging successful ang buhay mo. Amen. Study and put in heart the many wonderful promises and words of God. Dami niyang pangako ng Diyos. Then declare it in your life and put your faith on His words. Pag-aralan mo yung mga pangako ng Diyos, yung salita ng Diyos, no? Kilalanin mo ang Diyos, then yun ang i-declare mo, yun ang panghawakan mo, no? Doon mo ilagay yung pananampalataya mo. Align your faith in God's words. Yung pananampalataya natin na dapat nakaayon sa salita ng Diyos. Pastor, importante ba yan? Hindi ba pwedeng kahit ano lang sabihin ko? Hindi ba pwedeng kahit ano na lang hindi po genie si Lord. Di ba yung genie? Ihimasin, pag lumabas yung genie, anong bibigay?
tatlong wish. No? I don't know, siguro naisip niyo na to, pag ako nakakuha ng genie, tatlong wish, ano kayang wish ko? Lagit-lagi yung pangatlong wish, I wish for 1,000 wishes. Madaya ka no? Madaya ka din no? Hindi po genie si Lord na pag lumabas, kahit anong hilingin mo ay ibibigay. Hello? Kailangan mo pong maunawaan yung kalooban ng Panginoon. Amen. Tingnan niyo ito, 1 John chapter 5 verse 14. This is the confidence we have in approaching God. Pag tayo nagpe-pray, humihiling sa Lord, we are approaching God. And this is the confidence dapat meron tayo. This is the confidence that we have in approaching God, that if we ask anything, yung pala pwede palang anything according to His will, He hears us. Ano daw pinapakinggan ng Diyos? Yung hinihiling ay ayon sa Kanyang kalooban. Amen. Kaya minsan yung mga pinagpe-pray natin, hinihintay mong answered prayer, checkin mo muna, Lord, ito ba gusto mo sa akin? Ito ba plano mo sa akin? No? Para po mabago at ma-receive na natin yung answered prayer po natin. Amen? Alamin po natin, napakarami pong magagandang pangako ang Diyos na pwede po natin panghawakan sa ating buhay, na ibase po natin yung pananampalataya natin. Alam nyo, ang kagandahan dito, pag ikaw, binabase mo yung pananampalataya mo sa salita ng Diyos at yan din yung papanalangin mo, no? Alam mo, nag-a-agree ka sa Panginoon At ang sabi ng Bible, pag may dalawa nag-agree, okay? Ano man ang inyong talian dito sa lupa ay tatalian din sa langit. At ano man ang kalagan nyo dito sa lupa ay kakalagan din sa langit. Amen? Pag ikaw may gusto, nagpe-pray ka, Lord, ito gusto ko, pero hindi naman yun ang kalooban ng Diyos, hindi kayo mag-a-agree. Tama? So walang mangyayari. Naunawaan nyo? Pero kung ang prayer mo ay kalooban ng Diyos dahil inalam mo yung salita ng Diyos at nag-pray ka, Lord, sabi mo ganito, Lord, ito po ang pinangahawakan ko. Kapatid, uma-agree ka sa Lord. Dalawa kayo. At yung pangako ng Diyos, kung ano meron sa langit, ganun din sa lupa. At kung ano meron sa lupa, ganun din sa langit. Amen. Masarap, kapatid, pag ang prayer po natin is in accordance to the will of God and the Word of God. Napakarami niyan, aralin po natin. At pag tayo nalalangin, lumapit sa Diyos, yan po ang ating sabihin. Diyan po natin ibase ang ating mga pananampalataya. I'll give you some examples, no? Ang gaganda po nito. If you can write this down, no? Ano ba ang faith natin pagdating sa blessings? Ano ba ang faith natin pagdating sa blessings? Tingnan niyo po ito, verse Philippians 4:19. Sabi, "And my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus." God will supply. Si Lord ang supplier mo, kapatid. Amen. Pero yung susupply niya, yung according every need of yours. Hindi every want. No? Kaya minsan humingi tayo, yung gusto lang natin, hindi naman natin kailangan. Si Lord ang sinusupply niya, yung kailangan mo. Amen. Kaya minsan tayo hirap na hirap tayo humingi sa Lord kasi hindi naman pala natin kailangan yon. Gusto mo lang yon. Okay? Now, ang ganda dito, sabi ito, supply every need of yours according to His riches in glory. No? Yung supply daw ng Panginoon sa atin, no, hindi according to BPI or according to East West Bank, no, or BDO o BSP. It's according to His riches. Oh, hallelujah. Mas malalim po yung bulsa at pinaguhugutan ng Panginoon ng blessing. Why? It's because it is according to His riches in glory in Christ Jesus. Amen. God will supply all our needs pagdating po sa blessing. Ito pa, Luke 6:38.
The Bible says, give and you will receive. Your gift will return to you in full, pressed down, shaken together, and make room for more, running over and poured into your lap. The amount you give will determine the amount you get back. Isang bagay po na kailangan natin matutunan, mga kapatid. If you want to receive a harvest of blessing, we need to plant first. Give first. Why? Pastor, hindi ba pwedeng harvest na lang, walang plant? Kapatid, kaya nga dapat i-align mo yung faith mo sa will ng Diyos at sa salita ng Diyos. Bakit? Ito yung tinitindigan ng Diyos. Amen? Hindi mo pwedeng ipilit sa Diyos yung gusto lang ng puso mo. Kung ano yung kalooban ng Diyos, yan din ang tindigan mo kasi yan ang tinitindigan ng Diyos. Before you receive the blessing, kapatid, first, there must be a planting. Before you sow a harvest of blessing. Ang maganda dito, pag ikaw nagtanim, give and you will receive. Pag ikaw nagtanim daw sa Lord, ang ibabalik daw sa iyo ng Diyos, higit pa dun sa tinanim mo. Kasi sabi dito, your gift will return to you in full. Biruin mo, babalik na sa iyo in full, pero pressed down pa, siniksik pa, at kumbaga shaken together to make room for more. Abay, marami pa pala. Running over. Aba, nag-uumapaw pa. Poured into your lap. No? Ibubuhos sa'yo, ibibigay sa'yo sa iyong lap. No? Amen. That's the process para makuha mo yung blessing. Pastor, ano naman pag-protection? What is our faith? Para tayo ingatan ng Panginoon. Deuteronomy 31 verse 6. Sabi ng Bible, so be strong and courageous. Do not be afraid. Do not panic before them. For the Lord your God will personally go ahead of you. He will neither fail you nor abandon you. Kapatid, be strong and courageous. Do not be afraid. Do not panic. Sabi mo sa katabi mo, do not panic. Why? The Bible says, kapatid, the Lord your God will personally go ahead of you. Kapatid, walang proxy. God Himself, sabi niya, will personally go ahead of you. Kapatid, nauna na si Lord. Amen? Huwag kang matakot, huwag kang magpanik. Ang totoo, no, si Lord nauna na, personally siya na mismo ang bababa at aayusin niya. He will neither fail you nor abandon you. He will never fail you. He will never abandon you. Psalm chapter 5 verse 11. But let all who take refuge in you be glad. Let them ever sing for joy. Spread your protection over them, that those who love your name may rejoice in you. Okay? So, kapatid, anong gagawin mo? Sing for joy. No, let them sing for joy. Why? Because God will spread His protection over you. Okay? Those who love your name may rejoice in you. Hallelujah. Ano po ba ang faith natin when it comes to pag tayo may mga sakit, no, at karamdaman, at kailangan po natin ng healing? This is our faith. 1 Peter chapter 2 verse 24, He Himself bore our sins in His body on the cross so that we might die to sin and live for righteousness. By His wounds you have been healed. Kapatid, 2,000 years ago, no, nasugatan na ang Panginoon, tinanggap na niya yung lahat ng sugat. At nasabi ng Bible, by that wounds na tinanggap niya, ikaw ay pinagaling na. Kapatid, there's healing in Jesus' name. Amen. Psalm 41 verse 3, the Lord nurses them when they are sick and restores them to health. Kapatid, ang Diyos, iingatan ka. Pag ikaw nagkasakit, iingatan ka ng Diyos. Huwag kang matakot. Amen. The Lord will nurse you and God will restore your health. Minsan tayo ganyan, no? Pag galing tayo sa sakit o nagkasakit tayo, makita natin parang nangayayat tayo, parang tayo ay malaking timbangan na wala sa atin. Kapatid, huwag kang mag-alala. God can restore your health. Amen. Hallelujah. Paniwalaan po natin yan, pangako ng Diyos. Psalm 103 verse 2. Let all that I am praise the Lord. May I never forget the good things He does for me. He forgives all my sins
and heals all my diseases. He redeems me from death and crowns me with love and tender mercies. Kapatid, sabi ng Bible, He forgives all my sin. Natanggap po natin yan, the forgiveness of all of our sins. Amen? Ito yung susunod na kailangan paniwalaan mo, tanggapin mo. He heals all my diseases. Kapatid, walang maliit na sakit, walang mabigat at matinding sakit sa Lord. All diseases, pagagalingin ng Panginoon. Panghawakan mo. Amen. Hallelujah. Pagdating po sa miracle, kapatid, ano po ba ang ating faith? Pag kailangan natin ng miracle, Psalm 77, verse 14, You are the God who performs miracle. You display your power among the people. He is the God who performs miracle. Listen, yung Diyos na nababasa po natin in the Bible, in the Old Testament hanggang New Testament, na kung saan signs, wonders, and miracles nagpapagaling ang Diyos. Kapatid, yung Diyos na yon, siya din na nagsabi, He is the same yesterday, today, and forever. Ibig sabihin, kapatid, kung siya nagpagaling ng Old Testament, ng New Testament, hanggang ngayon, gagawin niya rin yan. Luke 1:37, For nothing is impossible with God. Wala pong imposible sa Diyos. Tandaan po natin yan. Minsan, iniisip natin, imposible na. Kapatid, sa'yo lang yan, imposible. Pero sa Diyos, nothing is impossible. Amen? Pag tayo inaatake ni Satan, no? Ano bang word ang pwede natin panghawakan? Luke 10:19. Sabi, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. Kapatid, pag ikaw inaatake, ginugulo ng kaaway, kapatid, gamitin mo itong word ng Panginoon, the will of God. Binigay na sa iyo yung authority. Sabi doon, I have given you yung authority na to trample, apakan. No, trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. Kaya huwag ka matakot pag yung si Satan ay inaatake ka o ginugulo, no? Ibalik mo sa kanya, Satan, no? Jesus has given me authority to trample on snakes and scorpions and to overcome you, no? All the powers of the enemy, nothing will harm me. Kaya, Satan, in Jesus' name, lumayas ka. Amen. Ganun yun eh. Kaya, alam mo, si Satan, minsan, naghihintay lang. Ano ba alam nito? Ano ba alam word nito? Wala eh. Pag walang alam, walang masabi, sabi ni Satan, wala ka pala masabi. No? Naunawaan nyo? Kaya si Satan, no, aalis, it's because of the Word of God. No? Because of the authority na binigay ng Diyos. Hindi galing sa iyo, kundi galing sa Diyos. Amen? So gamitin natin yan. Pagdating sa ating pamilya, ano bang faith natin, mga kapatid? Acts 16:31, they replied, Believe in the Lord Jesus and you will be saved along with everyone in your household. Kapatid, kung ikaw nandito sa church na ito, no, nangyari sa buhay mo to, you are saved. Pero kapatid, sasabihin ko sa iyo, hindi lang ikaw ang gusto ng Lord na maligtas, kasama ang buong pamilya mo. Kaya ilagay mo na sa puso mo, kapatid, ikaw ay nag-church dito, no, ngayon mag-isa ka lang, pero darating ang time, buong pamilya narito na kayong lahat. Amen, because that's the will of God. Put your faith on that. It will happen. Amen. Huwag mong sabihin na, ayaw naman makinig ng salita, matigas ulo niyan, hindi naman nakikinig yan ng Kapatid, nothing is impossible with God. Pagdating sa ating trabaho, pagdating sa ating career, anong faith natin? Proverbs 3:5 and 6, Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Kapatid, magtiwala ka sa Diyos. Sa iyong career, sa iyong trabaho, kapatid, hindi yan sa sarili mong kalakasan, sarili mong understanding. The Bible says, trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Colossians 3:23,
Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Sabi ng Bible, pag ikaw ay nagtatrabaho, ikaw ay may career, kapatid, hayaan mo doon sa iyong trabaho, mag-glorify ang Diyos. Magtrabaho ka as if nagtatrabaho ka sa Diyos. Part ng ministry mo to be the light and salt doon sa iyong workplace, sa iyong career. Kapatid, do it as if you are working for God. So that God can promote you, so that God can bless you. Amen. Kahit sa trabaho, kapatid, kasama mo si Lord. Ano po ba ang faith natin pagdating sa ating buhay Kristiyano? Romans 8:37, sabi dito, no, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. Ang buhay Kristiyano, maraming pagsubok, maraming trials, pero the Bible says, we are more than conquerors through Him who loved us. Mananagumpay na tayo. Amen. Sabi mo sa katabi mo, mananagumpay ka. Hallelujah. Why? Because mahal tayo ng Diyos. Ephesians 2:6, sabi dito, for He raised us from the dead along with Christ and seated us with Him in the heavenly realms because we are united with Christ Jesus. Ang isang Kristiyano, kapatid, no? The Bible says, tayo daw ay itinaas kasama ni Kristo at tayo daw inupo saan? Seated us with Him. Saan? In the heavenly realms. Listen, kapatid, ikaw ay Kristiyano, ikaw ay anak ng Diyos. Kapatid, yung level mo nasa taas. You are seated with Christ in the heavenly realms. Huwag mong hayaan sa buhay Kristiyano mo na ibababa mo yung level mo. Worldliness, no? Ibababa mo yung level mo doon sa mga bagay na hindi naman kalooban ng Diyos, sa kasalanan. No, kapatid, itinaas ka na ng Lord. Yun na yung standard mo, doon na yung lugar mo. Huwag ka nang bumaba doon. Amen. Hallelujah. Kapatid, yan dapat ang buhay ng isang Kristiyano. Because we are united with Christ Jesus. Napakarami. Basahin niyo po yung Bible niyo. Lahat po ng sitwasyon ng ating buhay, kapatid, there's a verse na pwede mong panghawakan. Align your faith in God's will. Amen? Study the Word. Panghawakan niyo yung promises. Declare it in your life as you pray. No? Align your faith in God's Word. Amen? Pwede po ba tayong lahat tumayo? Faith that is powerful is a faith that is in God's will and in accordance with God's Word. Yun yung powerful na faith. Amen? Kapatid, today, siguro habang nakikinig ka kanina, na-realize mo, oo nga no, kulang nga ako dun sa salita ng Diyos. Marami akong pananampalataya, marami po akong paniniwala na sa akin lang pala. Hindi ko inaalam kung ano ba yung kalooban ng Diyos. Hindi ko inaalam kung ano ba yung salita ng Diyos. Kaya pala nag-i-struggle ako. Kaya pala tuwing nagpe-pray ako, feeling ko parang hindi ako naririnig ng Diyos at hindi nakakaabot sa Lord yung panalangin. Hindi pala ang Diyos ang may diferensya, ako pala. Dahil mali yung pinagbabasihan ng aking pananampalataya. Kapatid, if that's you, kapatid, today, align your faith to God's will. Love the Word of God. Seek His will for your life. Diyan ka mamuhay, kapatid. Diyan mo ibuhos ang oras at buhay mo. Panginoon, kami po ay naririto. Nakita po namin, Lord God, yung aming mga pagkukulang at pagkakamali. Yes, Lord, meron kaming pananampalataya, pero Lord, kulang pala at mali pala yung aming
pananampalatayang pinaglalaban. Today, Lord God, we are aligning ourselves to you, Panginoon. This time, Lord God, our faith is not about us. This time, Lord, our faith is about you, Lord. That's why, Lord, we want to know you more. We want to understand, Lord God, your will, your purpose, your plans. And Lord God, we will rejoice doon sa mga kalooban mo. That will be our faith today, Panginoon. I pray, Lord God, sa bawat isa. Kung kami po ay kinakausap mo, Panginoon, Lord, baguhin niyo po. Baguhin niyo po yung aming mga pananaw. Palakasin niyo po ang aming pananampalataya. Palalimin niyo po ang aming pananampalataya. This time, Panginoon, Lord God, in accordance, Panginoon, sa iyong salita. Uunahin po muna namin na ikaw ay kilalanin. Uunahin po muna namin na ikaw ay aming malaman, Panginoon, yung iyong kalooban. Lord, mangusap ka po sa bawat isa. Itama niyo po yung aming pananampalataya. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord Jesus. I pray, Lord God, magkaroon po kami ng hunger and thirst to know yung mga promises mo, Lord. I pray, Lord God, na hanapin po namin, basahin po namin, ano pa yung mga bagay na pwede naming gamitin, panghawakan sa aming mga buhay. Thank you, Father God. Bless niyo po yung faith ng bawat isa, Panginoon. Let them experience, Lord God, your power as they move in faith, Panginoon. Salamat po, Lord God. Ine-bless ko po inyong mga anak. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.